May ibinahagi ka sa aming mga materyales na parang nagde-decode tayo ng isang sinaunang puzzle. Galing ito sa aklat ni Daniel sa Biblia, isang propesiya tungkol sa 70 linggo o 70 weeks. Sa unang basa, parang simpleng numero lang. Pero habang tinitingnan mo, grabe! Parang escape room na gawa sa history, math, at theology. At itong mga source mo, sinusubukan talagang nilang i-crack yung code, no? Nakasentro pala lahat sa isang utos na itayo ulit ang Jerusalem, tapos may isang hari, si Artaxerxes, at saka isang timeline na di umano eksaktong tumuturo sa pagdating ng Mesiyas. At napansin ko, parang may malaking impluensya rito yung Korean theological perspectives. May mga termino kasi na mapapansin natin mamaya. Eksakto. At ang misyon natin ngayon, hindi lang para sabihin kung ano yung propesiya. Ang gagawin natin ay himayin kung paano ito binibilang, kung paano ito ini-interpret. Parang butterfly effect kasi to sa biblical interpretation eh. Makikita natin kung paanong ang isang maliit na pagbabago lang sa pag-unawa mo sa isang taon o kung aling petsa ang starting point, pwedeng magbago ng buong timeline. So, buckle up, papasukin natin itong mundo ng prophetic mathematics. Sige, sige. Simulan natin sa pinaka-basic. Sabi sa propesiya, 70 linggo. So, sa isip ko, isang linggo, 7 araw. So, 70 times 7, 490 days. Parang ang ikli naman nun para sa isang malaking propesiya. Ayan, diyan pumapasok yung unang-unang clue. Sa maraming propesiya sa Biblia, may prinsipyong tinatawag na day-year principle. Isang araw sa propesiya ay katumbas pala ng isang taon sa totoong buhay. Okay. So, isang araw, isang taon. Tama yung numero ko, pero mali yung unit. Bale, isang sanlinggo ay 7 taon. Oo, tama. Kaya yung 70 linggo, 490 na taon na pala. Okay, okay. Gets ko na. 490 years. Mas may bigat na yan. So, simple lang pala. Bilangin lang natin yung 490 years mula sa isang starting point, tapos na. Well, akala mo lang. Diyan na nagsisimula yung unang malaking debate na nasa source materials mo. Anong klasing taon ba ang pinag-uusapan natin? Ha? Anong klaseng taon? Yung 490 years ba ay based sa kalendaryo natin ngayon, yung solar calendar na may 365.2422 days, or based ba ito sa kalendaryong posibleng ginagamit nila noon na tinatawag na prophetic year? Teka. May sarili silang kalendaryo. Prophetic year. Ano yun? 12 months, 30 days bawat isa, so 360. Kaya may dalamang landas na agad tayong pwedeng tahakin para sa math. Okay, so para malinaw. Option A, bilangin lang natin direksyong 490 years gamit ang modernong solar calendar natin. Option B, mas komplikado. I-convert muna natin sa total na araw gamit yung 360-day year. So 490 times 360. Tapos, yung total days na yun, i-convert pabalik sa modern solar years. Tama ba? Tama yan. At para sa partikular na bahagi ng propesya na tumutukoy sa Mesiyas, hindi yung buong 70 weeks ang binibilang, kundi yung unang 69 na sanlinggo, so 483 years. Okay. 69 lang muna. Oo. At kung gagamitin natin yung 360-day year, yung 483 years na yan magiging 173,880 days. At kapag dinivide mo yung 173,880 sa 365.2422, ang lalabas ay humigit kumulang 476 solar years. Grabe! Ang laki ng pagkakaiba. 7 taon yan. 483 years versus 476 years. Depende lang kung anong taon ang gagamitin mo. Dito pa lang, kitang-kita na kung gaano kadali magkaiba ng resulta, no? Okay, so may dalawa na tayong ruler na pwedeng gamitin. Ngayon, saan natin ilalagay yung simula? Sabi mo kanina may utos. Oo. Sabi sa Daniel 9.25, magsisimula daw yung orasan mula sa paglabas ng utos na ibalik at itayo ang Jerusalem. At dito, may isa na namang sanggandaan.
Ayon sa sources, may dalawang pangunahing kandidato para sa utos na to. Parehong galing kay Haring Artaxerxes ng Persya. O isang hari lang pala. Oo, ang una noong ika-7 taon ng paghahari niya at yung pangalawa noong ika-20 taon niya. At hayaan mo akong hulaan. Hindi rin tayo 100% sure kung kailan eksaktong nagsimula maghari si Artaxerxes, di ba? Para mas lalong gumulo. Tumpak, may dalawang posibleng petsa na sinasuggest ang mga source mo. Pwedeng 464 BC o 474 BC. So isipin mo yung variables. Dalawang utos, dalawang possible start dates ng hari, at dalawang paraan ng pagbilang ng taon. Ang bawat kombinasyon, iba-iba ang sagot. Okay, teka. Medyo nalulunod na ako sa mga numero. Para hindi tayo malito, sundan muna natin yung pinakasikat na interpretation na binabanggit sa materials mo. Ano yung go-to formula ng karamihan? Pili tayo ng isang landas. Sige, ang pinakamadalas na ginagamit ay nagsisimula doon sa mas huling utos, yung sa ika-20 taon ni Artaxerxes. Kung ipapalagay natin na nagsimula siyang maghari noong 464 BC, ang ika-20 taon niya ay 445 BC. So, ito ang starting point natin, 445 BC. Okay, 445 BC. Anong ruler gagamitin natin? Yung 483 years o yung 476? Okay, 445 BC plus 476 years. Ang math dito medyo tricky kasi walang year zero, di ba? Mula 1 BC tatalon sa 1 AD. Aha. Kaya ang simpleng formula ay 476 minus 445 tapos plus 1. At ang resulta ay 32 AD. 32 AD? Wow! Yan ay isang napaka-plausible na petsa para sa pagpapako sa krus kay Jesus. Ang tindi. Para talagang naglagay ng pin sa mapa ng history at sakto. So case closed na. Ito na yung tamang sagot. Para sa mga naniniwala sa interpretasyon yan, oo, matibay na ebidensya to. Pero dito pumapasok yung ganda ng pagsusuri sa sources mo. Pinapakita nila na hindi lang yan ang posibleng sagot. Paano kung ibang variables ang gamitin natin? Sige, subukan natin. Paano kung yung mas maagang utos? Yung sa ika-7th taon ni Artaxerxes? Ang pagkakaalala ko, 448 BC yon. Tama, 458 BC. At paano kung this time gamitin natin yung direktang 483 solar years, hindi yung na-convert na 476? Okay, sige. 458 BC plus 483 years. Gamit ang parehong math, 483 minus 458 plus 1. Ang kalalabasan naman, 26 AD. 26 AD. At ayon sa mga tala, yan naman ay isang posibleng petsa para sa binyag ni Jesus, ang simula ng ministry niya. Aha, ngayon naintindihan ko na. Ayon. Ibig sabihin, depende sa pipiliin mong assumption sa simula, pwede mong patunayan na tumutukoy ito sa binyag niya o sa pagkamatay niya. So, ang interpretation pala ay isang aktibong pagpili kung aling ebidensya ang bibigyan mo ng timbang. Iyan mismo ang punto. At dinadala pa yan ng source mo sa next level. Pinapakita nila yung tinatawag na reverse calculation. Isang interesting na thought exercise. Reverse calculation? Parang reverse engineering sa propesiya. Paano yun? Halimbawa, ang pagpapako sa krus noong 30 AD na isang petsyang tinatanggap din ng maraming scholar. Okay, so 30 AD ang ending point. Oo, mula sa 30 AD, magkakalculate sila pabalik. Kung gagamitin natin yung 476 years para mag-end up sa 30 AD, kailangan ng utos ay naibigay noong 447 BC. Teka. Parang medyo convenient yan. Parang sinasabi mo, eto ang sagot na gusto ko, ngayon hahanapin ko ang tanong na babagay dito. Di ba parang pinipili lang natin yung mga numero para tumama sa sagot na gusto natin? Kahalagang critical na tanong. Para sa isang skeptiko, pwedeng ituring yan na cherry-picking ng data. Pero sa pananaw ng teolohiya na nasa sources mo, hindi ito pandaraya. Pagpapakita ito na sa kabila ng pagiging komplikado, may mga landas na humahantong sa mga makabuluhang petsa sa history ng faith. Para sa kanila, pagpapatunay ito ng isang banal na disenyo.
Sige, malinaw yan. Pero sa lahat ng pinag-uusapan natin, puro 69 na sanlinggo. Ang propesya ay para sa 70. Nasaan yung huling isang sanlinggo? Yung huling 7 taon? Ito na marahil ang pinakamalaki at pinaka-controversial na bahagi ng interpretation na nasa source material mo. Ayon sa kanila, mayroong isang malaking gap o puwang sa pagitan ng ika-69 at ika-70 na sanlinggo. Sa Korean, tinatawag nila itong kungbekki, blank period. Isang puwang. So huminto ang orasan. Paanong nangyari yon? Ang interpretasyon ay ganito. Natapos ang timeline ng 69 na sanlinggo nung mawala o maputol ang Mesiyas, which is yung kamatayan at pag-akyat niya sa langit. Pagkatapos nun, yung prophetic clock pansamantalang huminto. Huminto. Oo. At ayon sa pananaw na ito, tayo ay nabubuhay ngayon sa loob ng mahabang puwang na iyon. Ang panahon sa pagitan ng una at ikalawang pagdating ni Kristo, hindi kasama sa bilang. Wow, mind-bending concept yan. So yung huling 7 taon, hindi pa nangyayari, nakareserba para sa hinaharap. Eksakto. Ang huling sanlinggo o 7 taon ay nakalaan para sa tinatawag na end times. Inilalarawan yan sa mga talamo bilang isang panahon na magsisimula sa isang peace treaty na gagawin ng isang makapangyarihang leader na madalas tinutukoy bilang Antikristo. At yung 7 taong yan magtatapos sa huling paghuhukom at sa pagtatatag ng 1,000-year kingdom. At may binabanggit din sa sources mo, parang mas malalim na kahulugan nito na may kinalaman sa Great Atonement. Anong connection nun dito? Ikinokonekta ng source ang huling sanlinggo na to sa konsepto ng Desokchwe o Great Atonement. Ang pananaw ay ganito. Yung pagpapako sa krus, nagbigay ng kapatawaran sa kasalanan natin, pero hindi nito inalis yung posibilidad na magkasala. Ah, okay. Umiiral pa rin ang kasalanan. Oo, ayon sa interpretasyong ito, ang goal ng buong 70 sanlinggo ay hindi lang para patawarin ang kasalanan, kundi para tuluyang wakasan ito. At yung huling ika-70 sanlinggo ang magiging sukdulan niyan, kung saan yung mismong ugat ng kasalanan ay aalisin na sa sanlilikha. So, para i-recap ang lahat ng ito, ang propesya ng 70 sanlinggo ay hindi pala isang simpleng tuwid na linya. Isa itong komplikadong timeline na may mga sliding doors. Ang resulta ay depende sa starting point na pipiliin mo, sa paraan ng pagbilang mo, at sa radical na idea na may pause button na pinindot sa gitna. Tumpak. At itong pagsusuri sa mga calculations, hindi lang talaga itong tungkol sa math. Isa itong balangkas, isang lente para sa pag-unawa sa buong kasaysayan at sa hinaharap. Pinapakita nito kung paanong yung mga assumptions natin sa simula ay humuhubog sa mga konklusyon na nararating natin. Yung pagpili sa 445 BC kesa 458 BC o sa 360-day year kesa sa solar year, hindi lang yan technical na detalye. Isa yang desisyong teolohikal na may malaking epekto. At ito siguro ang iiwan naming tanong para sa iyo na nakiinig. Sinasabi sa sources na ang katapusan ay itinakda na mula pa sa simula. Kung ang buong arko ng kasaysayan, mula sa utos ng isang hari sa Persya hanggang sa huling paghuhukom ay pinaniniwala ang nakamapa ng ganitong katiyak, paano nito binabago ang pagtingin natin sa kahalagaan ng mga individual na desisyon natin? Naglalakbay lang ba tayo sa isang daan na mayroon ng destinasyon o ang bawat hakbang ba natin ay lumilikha ng bagong landas?